Paano nga ba nabubuo ang isang bagyo? Pero unang-una, ano nga ba ang totoong pangalan nito? Typhoon? Hurricane? Cyclone? Iba-iba ang tawag ng mga tao dito, depende sa kung saan ito nangyayari. Sa Northwest Pacific, kung nasaan ang Pilipinas makikita, typhoon ang tawag dito. Sa Southwest Pacific at Indian Ocean naman ay cyclone ang tawag. At sa Eastern Pacific at Atlantic ay hurricane naman ang tawag. Pero, kahit ano pa man ang pangalan nito sa iba-ibang lugar, ang talagang scientific term nito ay tropical cyclone. Tropical dahil ito ay kadalasang nangyayari sa tropical regions ng mundo kung saan ang temperatura ay nasa at least 27 degrees Celsius. Ngayon, atin ang sagutin kung paano ba talaga nabubuo ang bagyo. Ang kailangan para mabuo ang isang bagyo ay warm at moist air. Ganito ang nangyayari. Dahil mainit ang mga karagatan malapit sa equator, sila ay nag-evaporate kaya merong warm at moist air. Ang warm at moist air ay pumapaitaas at namumuo sa atmosphere. Pagkatapos, ang water vapor ay dadaan sa proseso na tinatawag nating condensation, kung saan ang water vapor ay magiging tubig ulit o water droplets. At ang mga water droplets na ito sa hangin ay bubuo sa tinatawag nating ulap o cloud, specifically ang cumulonimbus cloud. Ang ganitong klaseng cloud ay delikado dahil ito ay nakakalikha ng kidlat o buhawi. So teacher, ito na ba ang bagyo? Hindi pa. Tingnan natin ito. Ngayon, dahil sa pagkakyat ng hangin pataas, nagiging low pressure area ang banda sa ibaba. Pagkatapos, ang hangin naman mula sa labas kung saan may high pressure ay pupunta sa may low pressure area. In effect, iinit din ang bagong hangin at aakyat at dadagdag sa nabuo ng masamang panahon. Sa madaling salita, habang may tubig sa ibaba na nag-evaporate at habang may hangin na pumapasok, patuloy lang na lalaki ang namumuong bagyo at ganap na nga itong magiging isang malakas na bagyo pagkaraan ng ilang oras o araw. Ang bagyo ay may iba-ibang parte gaya ng ang pinakasentro at pinakakalma na parte ng bagyo. Eyewall, ang pinakabayolenteng parte ng bagyo dahil nandito ang pinakamalakas na hangin at ulan. At rain bands, ito ay mga ulap na umiikot at ang nagpapalaki sa bagyo. Itong mga to ay mayroong ulan at kidlat na dala. Ang lapad ng isang bagyo ay maaaring umabot mula 37 hanggang mahigit 2,000 kilometers. Ang Typhoon Yolanda na nanalasa noong 2013 sa Pilipinas ay umabot ang lapad hanggang 1,850 kilometers. Ang Typhoon Warling naman na nanalasa noong 1979 sa Pilipinas ay umabot ng 2,220 kilometers. Sa Pilipinas, ang mga sumusunod ang klasifikasyon ng bagyo: Tropical Depression, Tropical Storm, Severe Tropical Storm, Typhoon, at Super Typhoon. Ang mga sumusunod naman ang Public Storm Warning Signal o PSWS sa Pilipinas. Kaya ugaliing makinig o manood ng balita para malaman ang inyong magiging hakbang para maging ligtas kung sakali mang may bagyong parating.